Alright, Reaction TV Base, nagbabalik reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon. Ako po mga kareaksyon, nangangamoy bikoy po dito mga kareaksyon. Ito pong nangyayari kay Madriaga mga kareaksyon. Itong tinatawag na state witness po laban kay BP Sara Duterte sa kanyang impeachment ay para pong mauuwi na naman sa isang bikoy. Sino po si Bikoy? Si Bikoy po mga kareaksyon, siya po ang produkto ni Trililing, ni virus, ni Delimaw, ng mga dilawan, mga pinklawang umaalingasaw mga kareaksyon. Siya po ay produkto. Ito mga kareaksyon, pakita ko po sa inyo ang apat na iyakin na produkto po ng Tuwadcom at ng mga animales dyan po sa may kongreso. Sana ang naganasan namin Lahat po sila umiiyak, mabilog, Kerwin, Garma, Madriaga, iyak lahat mga kareaksyon. Kasama po sa script yan, iyak. na durog na durog hanggat makuha sa solusyon ng iyong pagkamatay. at saka wala Hearing is resumed. maranasan. Maybe we can recognize first Attorney Terry Lito. Okay, the mayor having served as a station commander in one of the police stations. Other concerns Can you- about the affidavit. During our meeting, What's the pleasure of the Lahat po sila umiiyak mga kareaksyon. Umpisahan po natin kay Trililing ha. Mamaya ipapalabas ko po si Bikoy sa inyo mga kareaksyon. Si Bikoy, ipapalabas ko sa inyo. Hintay lang kayo mga kareaksyon ha. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe mga kareaksyon, mag-subscribe na po kayo dahil sa channel na ito mga kareaksyon. Susuportahan po natin Sara Marcoleta 2028 mga kareaksyon. At inaasahan po natin, abutin po tayo ng 1 million subscriber ngayon pong 2026. Ito po mga kareaksyon. Ito. Dito muna tayo. Yan. Mabalik ho tayo doon kay Senator Trillanes na umalis po a few days ago. May mga kasama pa pong media. Ito po si Bendalo. Si Bendalo inayupak Erich Sylvester Tuplok. Mga kareaksyon. Dito po mga kareaksyon talagang himod siya kay Pangulong Duterte. Pagkalipas po ng Pangulong Duterte, himod siya kay Bangag. Ganyan po ang mga gawain ng mga tulpo. Kaya nawala na po ng kredibilidad at nawala na po ng gana ang taong bayan sa kanila. Lalong-lalo ito po itong si Tulpo. Ito. Bendalo. Para patunayan daw sa inyo na pawang kasinungalingan at walang katotohanan yung inyong accusations na meron siyang tinatagong mga bank accounts. Kanina po ipinakita niya at sinabihan daw siya ng bangko na walang account na ganito. Sir, ano po ang reaction niyo? Talagang naswak siya sa doon na Trillanes, ganito yan. Ang binasa ni Mocha, kinig kayo ha, actual account number from Mocha and Irwin. Ikaw yun eh. Ang binasa mo, 117 80-0-0-281-602. Magkuha kayo ng lapis. Sige, kinig kayo ha. Ang kay Irwin, pati kay it's 11780. 00281 602. Binasa ko, binawasan ko ng number. Wala ito, imbento lang. Trillanes. You know, when you are, yan nga, when you lie, you put another lie to cover this lie. Then to cover this lie, you put another lie. To cover this lie, patong-patong na yan. Pag kinunan mo ng isa lang bumagsak yan. Ang binasa ko, 1080 00296, hindi 8, 01-2. So yun ang binigay niya ng number.
ang kinamit niya yung inyo. Correct yun. Ang waiver niya, hindi sa Pilipinas. Para ito sa international, hindi ito tanggapin ng Singapore. And no bank would be crazy. Magtanong kayo, at kayong mga taga-bangko ngayon, na mag-issue ng ganito, na wala kang account. Actually, September pa, Trillanes, bumabalik ka na sa, sabi ng foreign government nagbigay na nito, September ba, pabalik-balik ka na sa Singapore banks. Yung ibang bank account mo sa Hong Kong, gi-close mo. Ibigay ko yung number. Tama. Teka lang. Dadating yan kasi dadating ka lang. Ano, bureaucracy rin yan eh. Bas gana. Tignan mong kalokohan mo ha. Deposit account verification, Singapore banks. Banks ito ha. Hindi ito bank. Banks. So ibig sabihin marami. Account number, Trillanes, joint with, none. Ito yung Singapore banks. Plural. Tapos, ginamit niya, sabi niya, joint account with, none. Wala raw. Tapos, ang ginamit niya, yung inimbento ko na number, 11782-22281600. Ito yung binasa nila, Irwin. Kinunan ko ng number, kita mo hindi kasing haba. Tapos, ito yung reported sa articles. Pero ang ginamit niya dito, yung peke na, isip-isip ko lang, natanggalan ko ng mga number. Nako mga ka-reaction, yun ang sinasabi natin ha. Ito pa mga ka-reaction, ito pa po. Hindi, ito muna. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Nako po. Yung AMLAC, mga ka-reaction na pinahiya na po si Trillanes nung nakaraang panahon. Ito mga ka-reaction. Mabibikoy po dito. Mabibikoy itong si Madriaga. Mabibikoy. Good morning, sir. Sir, unahin ko na yung Alright, bago po natin ituloy ang ating reaction video na ito mga ka-reaction. Mga ka-reaction, umigit kumulang na 573,787 subscribers na po tayo mga ka-reaction. At target po natin umabot ng 1 million subscriber ngayong 2026. Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo. At sa lahat po ng ating mga subscriber mga ka-reaction,
tayo po ay 91% po ang bumabalik po sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating YouTube channel, mga ka-reaction. At yung sa mga hindi pa po nakakapagpa-member, magpa-member po kayo, mga ka-reaction, dahil ang kikitain po natin sa ating membership ay pampapagawa na po natin ng mga parapernalyas, mga tarpaulin, mga bowlers, mga cup na susuportan po natin Sara Marcoleta 2028. Yan po ay maglalabas po tayo ng resibo, maglalabas po tayo kung magkano po pumasok sa ating membership program, at ire-report po natin yan sa ating channel. Ito po, mga ka-reaction, sa tingin ko mabibikoy po itong si Madriaga. Panoorin po ninyo si Bikoy dito Itong katarantaduan ni Trillanes nagsimula kay Bikoy, si De Lima, maging si Lenny Lugaw. Naku, ito panoorin po nyo. Yung chronology of events, sir. So how come he was able to be with the police? Paano po siya nakarating sa Nako. custody ng police, sir? Kailan po nangyari? Madriaga, mag-practice ka na dahil oras na makarating ng Senado yan. Nako. Yung detalye lang, sir. If we get it. Bikoy ang kalalabasan mo, Madriaga. Bikoy. Bikoy. Ulitin natin. Bikoy. Bikoy. He surrendered to us, particularly sa Northern Police District yesterday afternoon. He heeded to our call na mag-surrender na lang siya. Siguro he felt the pressure of the manhunt operations against him. So, I think yung kanya namang kaso is bailable. So, he can always bail out anytime kung talagang gusto niya magpiyansa. So, probably nakita niya na it's better for him to surrender rather than going to hiding. Sir, if we may ask him, bakit po kayo sumuko, sir, kahapon? And probably, are you standing by with your... Bakit ka daw sumuko? Magandang umaga po. Ano po, siguro ko po, ito na yung totoong tawag ng konsensya po eh. Napakahirap po mabuhay sa kasinungalingan. Nako po. Napakahirap mabuhay. Hindi mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Nahuli ka lang. Kapag nahuli ka, talagang mahirap mabuhay sa kasinungalingan. Sa isang buhay na mayroong direktor, mayroong mga nag-direct, nag-script ng gagalawin mo at gagawin mo. Ang hirap po mabuhay ng ganun eh. Alam niyo po, nung nagsalita ako sa Integrated Bar of the Philippines, kung nandun man yung ibang mga media noon na nandito rin ngayon, kung mapansin niyo po, gumagal-gal-gal nung salita ko kasi taliwas po sa loob ko yung sinasabi ko na binabasa ko sa script. Ang sakit po noon eh. Hindi po kaya ex-convict ako. Dati galing ako ng New Bilibid Prison. Nakulong ako sa Naga City District Jail. Galing ako ng Bureau of Correction. Pero hindi pa naman po ako gano'n na yung level na ng tao na napakasama na. Kahit pa paano po may konsensya pa rin ako. Hindi ko po kaya na panindigan yung mga scripted lang na kwento na ngayong talo na yung mga kandidato nila, nararamdaman ko unti-unti na akong nilalaglag. At ang kinatatakutan ko, baka sila pang mag-eliminate sa akin kinalaunan. Dahil wala na akong silbi. Wala na akong silbi sa kanila. Sir, can you be more specific? Sino po yung mga tinuturo po ninyong manlalaglag sa inyo? Sino yung director? Actually, after this press conference, kung maniniwala pa ang taong bayan sa akin, although nasabi nga noon ni Senator Pampilo Lacson, zero credibility na ako, kung maniniwala pa ang taong bayan sa akin, after this, ang lahat ng nangyari sa ang totoong Narcolis, video episode 1 to video episode 5, yung nirecord ko nung nasa isang kumbento ako, lahat yon pawang scripted. Lahat yon pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo, magpaputok ng issue para ma-divert yung atensyon ng tao,
papataas ng papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok, particularly sa 8 diretso candidate. Kung may pumapasok man, Magic 12, nasa 13, 14, pababa, at 2 lang. Nung una, nung ginagawa ang video presentation nito, actually hindi to sir, hindi po ito napakadali. 9 na buwan pinagplanuhan kung paano gumawa ng ingay ngayong darating na halalan. At hindi lang yung sa akin na pagsasalita, ang plano para doon. Maraming nauna. Katulad ng pagsalita ni Jojo Asierto, na iniuugnay niya si Senator-elect Christopher Lawrence Bong Tisorugo sa isang Michael Yang. Kasama yon doon sa mga scripted ng grupo para umingay, para ma-divert yung tao, yung sambayanan sa talagang totoo na nangyayari sa bayan. At ito nga, yung paputok ng Kibikoy, para ma-discredit si Senator-elect Bongo, yung iba pang mga sangkot doon na politiko, na wala naman talaga. Wala naman, hindi totoo yun. Walang katotohanan, lahat-lahat yun. At yun, pawang orchestrated lamang ng mga nasa kabilang party, which is the Liberal Party under the handling of Senator Antonio Sani Trillanes IV. Walang yaka, Trililing. Magagaya si Madriaga kay Bikoy. Magagaya si Madriaga kay Bikoy. Ginagaransya ko yan. Walang hiya ka. Talagang tratado ka talaga, Trililing. Kausap mo mismo si Senator? Hindi lang nakausap, ilang beses kami nagpupulong, nagpaplano upang isakatuparan ang Project Sodoma. Ang Project Sodoma ay isang proyekto. Bading yata talaga itong si Trililing, Project Sodoma. Alam pa niya yung Sodoma. Alam po ninyo kung ano yung Sodoma? Yung Sodoma, mga bading nandoon, sinunog ng Diyos sa Sodoma at Gomora. Project Sodoma, bading yata itong si Trililing, Talagang bading ka ba, Trililing? Putang, wala kang kwentang tao, Trililing. Mabibikoy ka dito. Para pabagsakin si Presidente Duterte at ang makaupo sa posisyon, si Vice President Leni Robredo, hinahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang uupo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sani will be the line to become the Vice President. Hindi ka tinanggap ng Pangulong Duterte bilang Vice President niya, pilit ka pa rin palang gumagawa ng paraan para maging Vice Presidente. Kaya pala yung plano niyong pabagsakin si Duterte, i-posisyon si Leni Lugao, tapos ikaw ang magiging vice. Kaya naman pala mga ka-reaksyon. Talagang opportunista talaga opportunistang bading na bugok. Yun ang pinakaplano ng ang totoong narcolist para sirain, mag-ingay ang taong bayan with the collaboration of the different church organization in the Philippines para magkaroon ng isa na namang mass movement pabagsakin si Presidente Duterte. Sir, bakit ka pumayag na magsinungaling kung totoo yung sinasabi mo ngayon? Sir, bago ako lumubog last August 2018, hindi naman po lingid siguro sa kaalaman ninyo na mayroong isinampa sa akin na affidavit complaint ang isang multi-level marketing company, yung Archer World Marketing Corporation. Sir, hindi ako ang siyang mastermind ng pageant na iyon. Isa lang ako sa staff ng Arjur Naga Branch with the partnership ng Exodus P79 Marketing
na hindi naman ako ang nagmamay-ari, kahit i-trace nyo pa sa DTI, isa lang akong marketing executive doon. Ako lang ang nakataya, pangalan ko ang nakataya. Ngayon, umabot ng 500,000 pesos ang pera na kakailanganin doon para ma-settle yun. Na-ex-convict na ako, ayaw ko by this time, maano pa ako, malagay na naman ako sa hot water, makulong na naman ako. Hindi ko na pinangarap ulit makulong pa. Wala akong choice. May mga nakakilala ako, may mga nakausap ako, hanggang sa nakilala ko si Senator Trillanes, nabuo ang plano na ito. Hindi lang si Senator Trillanes, kundi ang iba pa na staff ang iba pa na member ng Liberal Party. Katulad ng staff ni Senator De Lima, si Atty. Phil, at yung ibang staff at mismong si Senator Risa Ontiveros. Ilang beses din kami nagkaroon ng pag-uusap at deliberation. At lahat ng yan, ginawa... Oh, di ba? Ganito po ka-demonyo. Ganito po ka-animal. Ang mga liberal. Itong si Virus. Itong si Trililing. Itong si Saba. At itong si si Lenny. Hindi niya nakausap. Pero nakita niya si Lenny Lugaw. pa sa isang universidad sa Manila, pati ang Project Sodoma. Pagkatapos ng proyekto na yan, ang pangako, bibigyan ako ng pera, babayaran ako. Pag ang nakaupo, si Vice President Leni Robredo as President of the Republic of the Philippines, ia-absolute pardon ako sa lahat ng kaso ko at bibigyan ako ng posisyon sa gobyerno. Inaamin ko, mali ko yon. Hindi dapat ako nagpadala sa ganon, kaya lang wala akong ibang pagkukunan ng source para maklear lahat yun. Kung nagawa ko man yun dahil sa pera, kung nagsinungaling man ako dahil sa pera, siguro panahon din para itama ko yung pagkakamali na yun para hindi pa huli. Alam ko na nationwide manhunt ako. At ayaw ko, at kung sakasakali man na mauhuli ako, buti ko nga makahuli sa akin organic nasa gobyerno. Paano? Kasi this past few days, after the election, nung wala nang pumapasok from the Ocho Derecho, naglaylo na sila. Si Senator Sani Trillanes, hindi na nakikipag-usap sa akin. Yung chief security niya na si Junel, hanggang kagabi, tinatry ko, sabi ko, gusto ko makausap si Senator. May SOP daw, may protocol. Yung pala yun, nung wala pong pumasok doon sa mga 8 diretso sa Inodoro. Yung pala yun, kaya itong si Biko, yung lumabas na. Kasi baka madali pa siya ng mga kampon ng mga kadiliman. Paul, kailangan dumaan muna sa kanya. Dati wala namang ganon. Bakit ngayon marami ng ganon na SOP? Dati marami kami doon. May mga securities ang pinapadala sa akin from Magdalo. Ngayon wala na. Mag-isa na lang kami doon sa condo, sa The Group Residence sa Pasig City. Sa room 713-A na pagmamay-ari ni Lita Salvador na kung saan ang asawa noon, a certain attorney Salvador, isa sa mga supporter ng Ocho Derecho at nag-contribute ng malaki sa Ocho Derecho campaign. At yun ang isa sa mga dami ni Senator Trillanes sa kanyang different properties sa iba't ibang parte ng Manila. Okay. Thank you very much. The next question will be coming from Mar Gabriel and to be followed by Leia Ilagan. Ay, Sir Bigoy ulit. Sir, may nabanggit kang pera. Magkano yung naging usapan? 500,000. 500. And then, sir, paano ka nagkaroon ng connection dito sa Liberal Party? Sa isa sa mga pare na direktang nakakakilala kay Senator Sani Trillanes, siyang nagdala sa akin. Sino? Pwede nating pangalan. Pwede nating pangalanan. Sino po? A certain Father Albert Alejo. Sir, may mga inaakusahan kang tao dito. Ano yung mga ebidensya mo na magpapatunay na nasa likod mo nga sila ng ginawa mo? Hindi lamang... Yan po ang malupit sa mga liberal. Ang kadikit po ng mga liberal, mga pari. Kasama ni Abante, dire-diretsong impyerno yan. Ebidensya, nandyan yung continuous communication namin ng mga grupo sa iba't ibang communications ko. Alam mo, sir, kung ebidensya sir na hayag or yung litaw,
Sa sitwasyon namin, sir, kalaban namin ang pamahalaan that time, nagpupulong kami sa ano, walang pagpupulong na magaganap na hayag, parating patago yan. Kaya nga kung magpulong kami noon, sir, sa mga tagong universidad, nagpupulong kami. Gaya ng ano? Particularly, halos kadalasan sa De La Salle University at sa Ateneo de Manila University. Sir, sa paglutang mo, marami mag-iisip. Siyempre, sabi mo, wala ka ng credibility. Baka Yes, sir. isipin ng marami, baka lumulusot ka lang sa mga kaso. Sir, hindi po mawawala yun, sir, sa taong bayan. Ano, sir? Bawat isa po sa atin, sir, may kanya-kanyang pag-iisip, may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang ideolohiya. Hindi ako lumitaw para muling paniwalain yung tao. Hindi ako lumitaw para ito na ang paniwalaan nyo at hindi na ito. Hindi ganun, sir. Lumitaw ako, nag-surrender ako sa otoridad sa pamagitan ng Philippine National Police dahil nandun sa kanila yung tiwala ko. Okay? Pangalawa, gusto kong linisin yung pangalan ko at yung mga previous case daw na mayroon ako. Na kung saan, nung paglaya ko sa Bureau of Correction, hindi naman yung lumitaw nung binackground check ako. Kasi sir, sa Bucor, bago ka lumaya, iba-background check ka. Nagulat din nga ako kung bakit nagsilitawan yan ngayon. Pero nandyan na yan, haharapin ko yan. Ngayon, ipresenta ako ng Philippine National Police sa pamumuno ni PNP Chief, Director General Oscar Albayalde, upang humingi ng paumanhin sa mga tao na nadawit, sa mga tao na pinangalanan, na hindi naman talaga totoo at wala namang katotohanan ang lahat ng mga sinasabi. Sir, Hindi po para paniwalaan ng taong bayan. Kung sa tingin ng taong bayan, kapanipaniwala ako, mas maganda. Pero kung sa tingin nila hindi, sila na po ang umusga. Pero siguro ko, sir, isa lang mapapansin mo ngayon. Sa lahat ng paglabas ko, may script ako. Ngayon, wala akong script. Impronto ako nagsasalita sa harap ninyo. Sir, last on my part. Sir, yung huling press con mo sa IBP, pwede ba naming malaman kung sinong nag-ayos ng press con mo? Actually, sir, ano na yon, nakaplano na po talaga yon. Linggo pa lang, May 6 ako lumabas. May 5, we had a meeting with the Project Sodoma team. Nandun sila Sani, yung chief security niya, sila Junel, yung Magdalo Group, nandun yung iba't ibang religious organization, yung sa communications namin. Ang plano talaga, magpa-file kami ng kaso sa ombudsman. Kaya lang, yung abogado namin from the flag, headed by Attorney Chel Jokno, sila Tedet T, Chodoro T, Attorney T, yung dating nasa Supreme Court, tapos a certain Attorney Chito, kinuha yung serbisyo ni Attorney Abiel Pajardo ng IBP. Si Attorney Abiel Pajardo naman, ang suggestion, instead na pumunta sa ombudsman para mag-file, pumunta muna sa kanila at pagkatapos ng filing, pagkatapos doon, isusumiti ko yung sinumpaang salaysay ko, then it's up to them to determine kung mabibigyan ako ng free legal assistance through ng NCLA na pinamumunuan ni Attorney June Ambrosio. Okay, thank you, Lea Ilagan. Nakaplano na yan. Nakaplano na yon, May 5 pa lang. Hindi yun biglaan. Dun sa Bicoy, ang totoo narco list, 1 to 5, may mga dokumento ka dong binabasa, may mga code ng mga binabanggit mong tao at idinadawit. Sino ang nag-fabricate nun? Dahil sabi mo kanina, hindi lahat totoo. As per my personal knowledge, lahat yun dala palagi in different series of meeting ng grupo ni Senator Antonio Trillanes. Nakalagay yun sa brown envelope na dalawa. Ang sabi niya sa akin, pina-verify daw yun sa Anti-Money Laundering Council, yun daw ang mga account na existing, yun ang sasabihin ko sa video. At totoo na may script po yun, binabasa ko yun. At totoo pong ako talaga yun si Bicoy. Huwag na kayo magparahanap kung sino pang Bicoy. Dahil ako talaga si Bicoy. At ako yung nasa likod nun. Kung naiba-iba lang yung boses, ako pa rin yun. Ako si Bicoy. Okay? May binabanggit ka din doon na dragon sa likod ni... Hindi totoo. Walang dragon tato si Bongo. Walang dragon tato si Bongo. Okay? Kaya nga, nung lumitaw sa episode 3 na may dragon tato si Bongo, naghanap na naman kami ng paraan
para palitawin na may talagang tattoo siya at pinabura yung isang laro sa liga ng UNTB, kung hindi ako nagkakamali. Okay. Tapos kinalaunan nga, cleaner na naman siya ng UNTB. Di ba? Okay. So ngayon ma'am, tawag nito, kay Paulo, hindi ko alam. Ayaw ko kasi hindi ko alam kay Sir Paulo kung talagang may tato. Kasi during the Senate hearing ata noon kay Senator, sa Senate hearing, inadmit niya na may tato, kaya lang ayaw niyang ipakita. Hindi ko talaga nakita yon. Yung pagdadawit mo doon sa mga politiko sa Region 5 at sa Misibis Bay, may katotohanan ba yun o fabricated din? Lahat yun, ma'am. Gagawa lamang. Inuugnay lang namin pilit na mayroon talagang isang sindikato na pilit inililihis kuno ng kasulukuyang administrasyon yung atensyon sa kanila at itinatago sa Riyong Bicol. Sinabi mo kanina na ang paglutang o pagsasalita ni former Police Colonel Asierto Nakaplano ay yun. kasama ng Sudomo. Naka-meeting mo ba siya o nakaharap mo ba? Hindi lang naka-meeting, ilang beses namin siyang nakasama. At kasama yon, advance party ko yon, si Colonel Jojo, kasi siya yung nagsabi na si Bongo kasama ni Michael Yang. Para dating kasama, mayroong alleged na ugnayan tapos ni Michael Yang. So para mas maging kapanipaniwala yung ang totoong narcolis, advance party, mind conditioning si Colonel Jojo Asierto. Saan mo siya nakaharap? Saang lugar? Sa iba't ibang pulong, particularly sa De La Salle University sa Ateneo de Manila. Thank you. Okay, thank you very much. That's Leia of UNTV. And now we'll go with the question from Mark Makalalad. Good morning, sir. Sir, nung nakaraan nakausap ko yung kapatid mo. Siya ba si Jomel? Si Jomari. Joseph De Leon Advincula, my youngest brother. Totoo ba na may threat sa buhay din nila? Tsaka may part sila sa pagsuko mo? Opo. Actually, sir, nung nararamdaman ko na ilalaglag na ako nung grupo dahil tapos na ang serbisyo ko sa kanila, mabuti na lang, sir, yung kapatid ko, without my knowledge, nakipag-coordinate na rin pala sa pinsan ko na CIDJ. I have a cousin who is a CIDJ, a certain Ami Montales, and Major Ronnie Pabia. Mga kamag-anak namin yon. So, naghingi sila ng tulong, protection, kasi nung paglabas ko, may mga umaali-aligid na doon sa amin, dinudumog na sila ng tao doon sa bahay namin. Hindi mo na malaman kung kakampi o kalaban yung mga tao. Sir, yung kay Senator De Lima at kay former President Noynoy Aquino na may kinalaman din umano sa illegal drugs, totoo rin ba yun, sir? Gawa-gawa din po yun, sir. Gawa-gawa din po yun. And sir, kung gawa-gawa lang lahat yan, sino gumawa ng script mo? Alin, sir? Itong sa 2019? Oo, sir. Pati yung mga episode 1 to 5. Okay. Ang Project Sodoma ay binubuo ng ilang katao. Hindi lang si Senator Sonny Trillanes, nandyan yung chief security niya. Hindi ko alam yung apelyido, pero tawag namin sa kanya si Junel. Junel o Jerome ang pakilala niya, pero Junel. Okay? Sa mga conversation namin, ang code ni Senator Trillanes sa grupo is Estela. Okay? Kaya tingnan nyo yung mga communication ko, yan yung code niya sa grupo. Ngayon, nandyan din yung staff ni Senator Laila de Lima at a certain attorney Phil ng Office of the Senator de Lima ng Senado. Si Senator Ontiveros, ilang beses pumunta din doon, hindi naman madalas. Pero dalawa sigurong pumunta doon sa Ateneo de Manila para sa mga pagpupulong, 2-3. Tapos, a certain Yuli Villanueva Ong, Communications, Vicente Romano, Boom Enriquez, then a certain businessman, Dan Songko. So sila yung mga nasa likod ng production ng Ang Totoong Narcolis. Last question, sir, on my part. Sir, yung kay Senator De Lima at kay dating Pangulong Noynoy Aquino, sino yung nasa likod nun? Yung script din nun, sir? NBP din yun. During the time sa Bucor, kasi kailangan magkaroon ng direct link na mismong si Senator De Lima talaga, ay mayroon mismong sindikato ng droga. Kasi during the investigation of the House Inquiry, lahat lang sinasabi, tinuturo kay De Lima, through kay Junel, through kay Ronnie Dayan, through kay yun lang mga sinasabi. Pero kung sino yung tao na yon, siguro ko, hindi sa ngayon,
ipinatitiwala ko na muna sa otoridad yon, yung mga tao na yon, but they are the personnel of the Bureau of Correction na may matinding galit din kay Senator De Lima nung mga panahon na yon kasi nung siya ang nakaupo na SOG Secretary, nawala sila sa pwesto sa Bureau of Correction. Connect ko lang sir kasi nakadetain ngayon si Senator De Lima eh. So ibig sabihin yung kaso niya rin ngayon na may kinalaman sa legal na droga, possible din, nagawa-gawa lang din. Hindi ko masasabing possible na gawa-gawa. Ako po is inutusan lang nung tao from the Bucor na may galit kay Senator De Lima para gawin yun. Iba yung nangyari kila kila Herbert Colanco, iba yung nangyari kila JB Sebastian, iba yung nangyari kila Durano at sa iba pa. Yun, nagkaroon yun ng sunod-sunod na pag-uusap with the Department of Justice. At uulitin ko, hindi si DOJ Secretary Aguirre ang kumausap sa akin nun. Hibang grupo at hindi ka grupo ko yung nagsalita doon. Kasi ako sana yung pangpinali noon. Sir, yung sa Bucor, sir, ano ulit yung pangalan niya? Tsaka ano yung background ditong tao na to na kumausap? Katulad nga na sinabi ko, ipinapaubaya ko muna sa otoridad yung mga pangalan na yun. Siguro ko time will come, ililitaw natin yan, pero siguro ko sa panahon ngayon, itinitiwala ko na muna sa otoridad, particularly sa Philippine National Police at sa Department of Justice, yung mga bagay na yun. Ano po? Hindi. Wala akong parol. Actually, sir, ang sentensya ko is 6 years to 8 years. Meron akong na-earn na GCTA when I was in Naga City District Jail, kahit i-verify nyo yan doon. Turn over ako sa Bucor May 28, 2016. 11 months na lang laya na ako. So, definite po ang sentensya ko. Hinunid na po na magparol ako, sir. Okay, thank you, Raymond Dalpaz. Then, Rafi Santos. Bikoy, tawagin na lang kitang Bikoy dahil Okay lang, mo sir. na ikaw naman si Bikoy. Okay lang, sir. Sa Sige haba po. ng sinabi mo kanina na iyong mga kinukwento mong ito, parang nakakatakot pakinggan eh. Yes, sir. Kaya lang, balik ako doon sa basic question. Paano mo kami makukumbinsi o paano mo kami na nakikinig sa iyo ngayon, paano mo kami paniniwalain sa lahat ng sinasabi mo ngayon kumpara doon sa mga previous na sinabi mo na hindi naman pala totoo yun. At siyempre, ikaw na rin, umamin ka na rin na because of your previous criminal record, paano mo kami ngayon makukumbinsi na paniwalaan dito sa lahat ng sinasabi mong ito? Okay na, sir? Okay na po. Una, sir, hindi po ako nagsasalita dito para paniwalaan ulit. Kasi sabi ko nga po, mangiba-iba ang isip ng tao. Mangiba-iba ang prinsipyo, ideolohiya. Pwedeng sabihin na, nagipit na yan, no choice na yan, kinausap na yan ng PNP, magsalita na kasi si Presidente pag ganito na ganyan. After nitong press ko na to, ang dami nang lalabas na naman na issue sa social media. Totoo yan, sir. Hindi po ako nagsasalita para ano ko sa tao na paniwalaan ako. Okay? Pero ito lang, sir, ang bibigay ko sa iyo na hindi to para paniwalaan. Ito lang, something lang. Lumapit na ako sa pamilya ko. Lumapit na ako sa 2 taong malapit sa buhay ko na nasa otoridad, nasa Philippine National Police. Marahil magsinungaling man ako sa iba, pero sa sarili kong kamag-anak na nasa otoridad, na doon nakataya ang pangalan nila at nakataya yung pangalan nila para ipaglaban din ako sa mga nasa otoridad, imposible na po siguro yon na magsinungaling pa ulit ako. Unless otherwise, hindi ko kontrolado ang isip ng tao. Pero yun ang sinasabi ko, kung mapapansin mo ng mga unang pagsalita ko, scripted lahat. Di ba? May binabasa ko, ano po? Pero ngayon, sir, hindi sa akin to. Kay PNP Chief to. Wala po akong script. Kung ano yung dito, yun ang sasabihin ko. Okay. Alright. But hindi ako nag-insist na paniwalaan agad ako. It's up to the Filipino people to believe kung totoo ang mga sinasabi ko. At depende na yan sa sirkumstansya ng mga darating kung talagang kapanipaniwala itong mga ibinunyag ko. Okay, so dugtungan ko na rin excuse me kay General Bayalde. General Albayalde. General Bayalde. Kasi di ba sir, in our previous press con nung lumalabas yung mga series of Bikoy videos, kayo na mismo ang nagsabi na paano natin paniwalaan yan in the first place? Hindi natin alam kung sino yan. Well, that's true. At yung credibility niya is questionable. Ngayon, sir, lumantad sa inyo, ano ang magiging statement That's niyo true. dito, sir? Unang-una,
the burden of proof is on him. Wala po sa atin yon. Yun ang sinasabi nga niya. No, whether paniwalaan siya o hindi ng taong bayan, nasa taong bayan na po yon. He came to us freely, nag-voluntary surrender siya, inaccept po natin siya, and later he will be delivered to the court of origin. No? Yun yung sa atin naman ang gagawin lang natin. Kung ano ang nararapat na gagawin sa isang tao na may warrant of arrest. Ang sabi ko nga, the burden of proof ay nasa kanya on how he will prove na siya mismo yung nakahood na si Bicoy at siya ay si Mr. Advincula. So the burden of proof is on him, not on us. Pero yung paano yung protection niya ngayon, sir? Dahil kung sino-sino yung mga naakusahan dito. Well, as of this time, he's under our custody. Depende dun sa lalabas or dun sa maging request niya kung siya ay after posting bail, probably he can go. He's a free man after posting bail. Bailable naman kasi yung kaso niya. But if he will ask assistance from us, of course, as an ordinary citizen, we are mandated to assist kahit sino man po sa ating mga kababayan ang lalapit sa atin. Okay. Thank you, sir. Excuse me, baka gusto data magbigay ng statement yung kapatid niya. No? Ito yung nakakabatang kapatid ni alias Bicoy. Ito ang ito Pusoy o ano. Ito yan. Ito si Bunsoy, hindi si Picoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joseph Advincula, ang nakakabatang kapatid ni PJ. Hindi lingid sa lahat na ngayon 1 oras lang po yung tulog namin kasi matagal naming trinabaho kung paano ang kaligtasan ng aking kapatid. Kasi after po na pumutok ang video, kaming dalawa ni Mama ay nanganganib ang buhay. Umalis kami ng Donsol ng maraming mga haka-haka. Maraming mga haka-haka pero hindi po nila alam kung anong katotohanan. Lumapit po ako sa aming kamag-anak na si SPO4 Ami Montales ng CIDG Albay. Katuwang na rin po si Major Ronnie Fabia, si IDG Albay din. And sa tulong din po ni Colonel Silo ng Northern Police District, Attorney Bench ang tawag namin sa kanya. Humingi po kami ng tulong kasi may mga series po ng lalaki na pumupunta na doon sa aming bahay after po ng paglantad niya para siguro hindi namin alam kung makuha kami para maging target doon sa sa video na yon na kung ano pa man po para magkaroon ng kalinawan. Kaya nag-safety po muna kami ng pamilya. Kahit po sa trabaho ko, hindi nila alam kung anong katotohanan. So, matagal po naming trinabaho. Malaki po ang utang na loob ko sa CIDG, PNP, kay SPO4 Army, kay Major Fabia, Ronnie Fabia, and kay Sir Celo, Attorney Benji Celo, sa halos kapamilya na po ang turing nila sa amin para lang mailigtas kami sa bingit ng kamatayan. So, ilang buwan po naming trinabaho. Actually, wala po kaming communication ang kapatid ko. Tuluyan ko po siyang binitawan after ng mga series of issues. Wala akong komunikasyon. So, doon po ako nagsisi after nun kasi nilayo ko yung sarili ko sa kanya. And nahirapan po ako. Actually, ang dami ko mga nilapitan na mga kung sino-sino ang pwede kong matanuan sa kanya. Kasi wala kaming komunikasyon. And ang tanging inaasahan na lang namin, yung araw-araw na dasal ni Mama. Kasi isa sa takot namin, baka makita namin si Kuya patay na. Or patay kami rin patay na. So yun ang naging pangamba namin na gusto ko ma-reach out siya hanggang sa kakayanin namin. And halos ilang buwan na po akong walang tulog. 1 or 2 oras lang ang tulog namin. Tinatrabaho namin na makontak siya kasi actually nagdistansya na po siya sa amin. Dahil nga sa gusto ko lang, ang stand po dito ng family is madisiplina siya. Madisiplina kung ano man yung kamalian niya, which is hindi namin na-verify kung totoo nga ba yun o hindi. So, ang stand dito ng pamilya,
is madisiplina siya. Pero at the end, tunay nga yung kasabihan na blood is thicker than water. So, pinahanap, ako po nagproseso sa tulong ng mga para makuha ko siya. And we got series of communication para lang makumbinsi po siya na ito na po yung tunay na ito na magkaroon ng paglilinaw. So, bilang tagapagsalita po ng pamilya, personal po akong humihingi sa lahat po ng mga tao na pangalanan doon nga sasabi natin na video na yun, lalong-lalo na po sa pamilya ni Presidente Rodrigo Duterte at sa lahat mamampo na napangalanan po doon. In fact, sincere po kami ni Mama na humarap po sa kanya personally para kung magpabibigyan man po niya kami ng oras na magbigay sa kanya ng personal na pagpaumanhin o pakiusap, kumbaga. Kasi iba po kasi yung nagpapadaan sa media kaysa sa personal. Ihingi po kami ng tawad para malinaw po ang lahat po na ito. Dito po sa stand ko, hindi pa kami, kumbaga ako, nagsasabi na totally na po doon, nag-close door kami. Ang family po, ang stand ng family is ilantad ang katotohanan. Hindi po kami papanig sa kamalian. Kasi ako po, as a teacher po ako, gusto ko na yung katotohanan ang lumantad. And nasa-sacrifice na din po kasi kami. So, ilan din po sa hihingin ko sanang tulong sa gobyerno, sa PNP Dunsol, na mabigyan ng proteksyon ang aking pamilya. Lalong-lalo na po ang bahay namin sa Dunsol. Hindi po yun bahay ni PJ. Hindi po yun bahay ni PJ. Yun po ay ancestral house ng family namin. Kasi may mga medyo po na-hurt lang po ako sa ilang mga media na natunto namin yung bahay. Hindi po yun ang bahay. Nakikitira lang po kami doon. And in fact, baka po pag-isipan ng masama ng taong bayan na kaya ganun kaganda ang bahay kasi galing sa kung saan. Yan po ay tinayo ng magkakapatid sa dugo at pawis, hindi po kung saan man. So gusto ko lang po i-clear ang pamilya namin dito na magkaroon po ng assurance or clearance na ang pamilya po ay makikipagtulungan sa kanya sa ngalan ng katotohanan. So hindi po ako kung hindi po totoo ang lahat ng yun. So magkakaroon naman po ng mga series of investigation. So yun lang po ang hihilingin ko sana na maunawaan po ako, lalong-lalo na po sa aking trabaho, na hindi po biro ang ginawa po namin. Buhay, pagod. And in fact, gusto ko na sumurrender Kasi nakataya na po dito yung pangalan na yung seguridad. Yung feeling ba na hindi namin alam saan kami tatakbo, saan kami pupunta para mabigyan kami ng seguridad. Yun po ang usapan dito. So kung sana kung mabigyan po nakikiusap ako sa pamahalaan na mabigyan ng seguridad din po yung bahay namin doon sa Dunsol and sa mga kamag-anak pa po namin na natitira, lalong-lalo na po dito sa ginawa namin na paglilinaw na mabigyan po ng proteksyon ang aming pamilya. Lubos po ang aking pasasalamat sa PNP, CIDG, SPO4 Ami Montales ng CIDG Albay, kay Major Ronnie Fabia, and kay Colonel Benjamin Celo. Sila po yung mga tao na nilapitan ko na halos wala na po kaming choice at wala na po kaming alam kung saan. Sila lang po ang naging tulay para maipagpatuloy namin yung komunikasyon namin at matuntun po namin yung aking kapatid. Maraming salamat po. Sana maunawaan niyo po ang ng aming pamilya. Salamat po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ay, may question lang po ako kay Bicoy. Rafi Santos po ng ABS-CBN. Sir, question lang. Magkano yung pinag-uusapan nating perang ibibigay sa'yo? Specifically para matutsa ba na gawin yan? 500,000. 500,000? Oo, kasi kailangan ko lang ma-settle yung pangalan ko dun sa Ligaw, Albay, sa pageant na hindi natuloy. Kasi ayaw ko na magka-record na naman ako, lalo na ex-convict na ako. Gusto ko na talaga malinis na rin yung pangalan ko. Pero ang usapan talaga is hindi ako lilitaw. Hanggang dun lang ako sa video episode. So, nung talagang uminit na,
yung taong bayan, nag-aabang na kung sino si Bicoy. Kasi nung mga una, kung napansin ninyo, kinakagat na ng taong bayan eh. Medyo umiiba na yung sitwasyon. So talagang napilitan silang palabasin ako. Okay. Sandali, 500,000 yun para sa mga videos? Yun na yung Yes, bayad sir. mo? Yes, sir. Pero ang tanong Hindi na ibigay yun sa akin. At after the election, nung natalo yung 8 Diretso, unti-unti na silang nagsialisan. Sandali, sino yung magbibigay sa'yo ng 500,000? The group, including Senator Trillanes, the group as a whole, yung mga nabanggit kong pangalan. Sino yung kumausap sa'yo na nagsabi na, Bicoy, 500,000 na Within the deliberation po yun, sir, different series of deliberation, pinag-usapan yun. Opo, hindi lang yun, sir, na, Bicoy, bibigyan ka namin ng ganito, gawin mo to kung ano. Deliberation yun, sir, dahil yung paggawa ng video episode ni Bicoy, hindi naman yun isang araw lang na ginawa. Pinagplanuhan yun ng matagal at yung mga gagawin para magpa-boost sa kandidatura ng 8 Diretso, yun yung pinaka-mainstream, yung Bicoy, para ma-divert ngayon ang atensyon ng tao sa administration at mapanigan ulit yung mga nasa liberal. Last question on my part. Meron ka bang idea bakit ikaw ang pinili nila? Sa dami ng mga taong pwede nilang gamitin for the Bicoy videos na ina-allege mo, bakit ikaw na may criminal record ka and everything else, bakit ikaw ang tinuro? Lumapit ka ba sa kanila? Nung una, sabi ko nga po, nakilala ko si Senator Trillanes dahil sa isang religious priest. So silang nagpakilala sa akin and that time, may naaninagan sila na kwento ko doon tungkol sa Bureau of Correction yung 2016. Nag-usap-usap kami, pinabago ni Senator Trillanes sa pamamagitan ni Junel na chief security niya, pinaganda yung mga ilalabas doon sa script, yung mga kwento, pinadagdagan hanggang maging kapanipaniwala. At sinuportahan ng mga dokumento na sabi ko galing mismo sa bangko. Pero hindi sa akin ang galing personal yun. Ano yung mga ebidensya na meron ka? May mga pictures ba kayo na magkakasama? Sir, ganito po yan. Yung script mo, nasa iyo pa ba? Sir, ganito. Hindi sir, after sir nang magsasalita ako, ang script ko kinukuha yan. Ano po? Pero sir, kung makikita nyo yung mga communication ko sa Signal, sa Wire, sa Proton Mail, doon nyo makikita kung paano katibay at detalyado na inumpisahan namin yung pagpaplano ng Project Sodoma. And even yung mga resibo nung mga gadget na ginamit para doon. It's not and I want to clear, hindi ko kilala si Rodel Jaime at hindi ko alam kung paano niya nakuha yung link na yon. Ay kahit yun si Ellen Tordesillas, sila hindi kami magkakakalala noon. Hindi kami magkakakalala noon talaga. Honestly speaking, hindi ko kilala yan at hindi ko pa nakaharap yung mga yan. Yun lang talaga ang hindi ko pwedeng gawa ng kwento na. Honestly speaking. Hello. I'll ask that question lang. Hi, Jopet. Hi, sir. Yes. A question lang dun sa mismong pag-surrender mo. What drove you to surrender yourself? So, nabanggit mo na hindi ka nabayaran ng 500,000 pesos. Apo. Your conscience? Your conscience, yeah. Bakit ka alam ko, Rambo. Alam ko na kahit ikaw, baka hindi mo ako paniwalaan ngayon. Kasi nagharap tayo, di ba? After ng May 6, naalala mo? Yes. Nagharap tayo in a certain exclusive interview with Rappler, di ba? Ikaw yon, nagharap ko. Pasensya ka na. At alam mo naman siguro kung sino yung mga taong kasama ko noon. Nakita mo rin. Pasensya ka na. Hindi na talaga kaya ng konsensya ko na ipagpatuloy pa tong kasinungalingan. Kasi, ngayon kasing darating na week, mayroon na naman akong interview sa international media. Magsisinungaling na naman ako. Hindi na kaya ng konsensya ko yon talaga, sa totoo lang. At natatakot na ako sa kaligtasan namin dahil unti-unti na silang nawawala at may nakarating sa akin na info na from the group residences, lalagay na nila ako sa isang na pinakatagong lugar. Doon ako natakot. Kasi baka tapos ng serbisyo ko, anytime, sila din ang tumumba, palabasin, kagagawa ni Presidente dahil tinuligsa ako si Presidente. Kawawa naman yung Pangulo, yun na naman ang pagbibintangan na kahit hindi naman yun ang may kagagawan. And yung surrender mo, is this allowed by the people you were staying with or tumakas ka? Tumakas ako. Walang alam yung mga tao
Kahapon, pagkatapos na mag-usap-usap kami, at kahapon, kasi ganito yan, Rambo, ganito yan. Sabi ko kila Senator Trillanes, sabi ko sa kanila, bigyan na nila ako, kung pwede, may piyansa naman ako, piyansahan nila ako. What if yung piyansa ko? Ang bababa lang naman, hindi lang lingid sa mga media, di ba? Ang baba naman ng mga piyansa ko. Bakit hindi nila ako piyansahan? Ang sabi sa akin, nung nag-usap kami, Tuesday evening, bakit daw ako papiyansahan na ganun din hinahanap ako, magtago na muna ako. Mas maganda sana siguro magtago na walang warrant kasi walang buhuli sa'yo. Pero kung magtatago ka na may warrant ka pa, hindi mo na alam kung sino ang aano sa'yo. Kaya dahil doon nag-decide na ako. Pag alis ng tao ni Senator Sani, kahapon, sabi ko sa kanya, mag-usap tayo. Hanggang kanina, 8 o'clock. Sabi ko sa kanya, sa communication ko sa kanya, sabi ko mag-usap tayo. Pero ang sabi niya sa akin, sa communication niya sa akin, ang sabi sa akin, nung chief security ni Senator Trillanes, yung chief security niya, ang sabi sa akin, yung pinaka chief security niya, ito ang sabi niya sa akin. Ito ang sabi niya sa akin. No, sabi ko sa kanya, so gusto ko po makausap si Senator. Hindi daw safe sa line. Sabi niya, through phone. Kahit madalian lang po, pakisabihan man po. Hindi nga kami magkasama, sabi niya, ni Junel. At kung ano man yung sasabihin mo, sa akin mo na idaan. So sabi ko, hindi, pwedeng diretso ko makausap si Sani, si Senator Trillanes to. Sabi niya, no, unless alam ko topic at ma-decide ko na kailangan, then hindi. Kahit ibang tao, ganun ang SOP namin. Nung nag-usap kami, pinagpaplanuhan namin ang project sa Doma, kahit hating gabi na, pipapatawag nila ako, susunduin ako ng sasakyan nila, pumunta sa pagpupulungan. Walang SOP noon. Pero ngayon, natapos na lahat-lahat, may SOP na. Ano ibig sabihin nun? Isang tabi na ako. Lahat yan. Ano yan? Verified yan ng lahat ng mga at mayroon niyang mga corresponding evidences to prove sa nila. Janelle, di ba sabi mo, ikaw din yung gagamitin dapat ng NBP against De Lima. So bakit ikaw din yung kinuha ng supposedly kakampi ni Senator De Lima? Una, hindi nangyari yung 2016, di ba? Nung nag-ipit ako ng 2019, yun ang naikwento, may nalaman sila tungkol dun sa akin kasi may mga kaibigan, may mga pare din na nag-ano doon sa NBP. So refer, alam mo yung referral ma'am, ni father na ganito, ni father na ganyan. Saka kami nag-met. So alam niya, nasundan niya yung kwento na ganon. Nung nasundan niya yung kwento na ganon, pinakiusap ako kay Sani. So nakikiusap sa akin si Sani, kung wala man daw ebidensya na mag-uugnay talaga kay Senator Sani, ay kay Senator De Lima, i-twist natin yung issue. Imbis na nakadirect sa dating administration, i-link natin sa panibagong administration. Pinaganda, yung dating sinumpaang salaysay na hawak ko, nahawak din ni Senator Soto. Yung inano ni Senator Soto, totoo yun, pero hindi ko talaga perma yun. Yung perma sa baba, hindi ko talaga perma po yun. So, bakit ikaw parang lumalabas, parang naging, ano ba to? Sabihin na natin ganun, ma'am. Actually, ma'am, sabi ko nga, ma'am, pagharap ko dito, totally talaga, yung sinasabi ni Senator Lacto na zero credibility, baka po, ma'am, zero credibility pa. Ano ma'am, Kasi wala na talaga maniniwala Kasi di ba, may nagtanong nga kaninang media, paano ka na namin ngayon paniniwalaan na iba-iba na yung mga sinasabi mo, iba-iba na yung mga pinapahayag mo. Ma'am, yun ang sinasabi ko, ma'am, siguro ko sa pagkakataong ito, gusto ko pa man ayusin yung buhay ko. Nandito ako sa Philippine National Police para isuko ko na yung sarili ko. Yung buhay ko, linisin yung pangalan ko, magbagong buhay ako. Dahil ayaw kong sayangin yung binigay na chance sa akin na makapagbagong buhay after ng release ko noong 2017. Yun lang ba yung objective mo o ano? Objective? Wala na akong ibang objective. Wala akong ma-objective na siraan si Senator Sani. Alam mo man bakit ko sisiraan yung unang-una, talo sila sa eleksyon, di ba? Paano mo masasabing sisiraan mo pa si Senator Sani na kung tutuusin talaga, anong-ano na siya Kaya nga gumagawa na ng paraan ang kabilang kampo para makaganon sila. Kasi walang-wala na sila Hindi na nalo walang nakapasok sa 8 diretso,
tuloy-tuloy yung pag-angat ni President Duterte, yung mga survey, yung mga kandidato, lahat nakapasok sa kanya. This 2019 election is a clear referendum sa pananampalataya ng tao kay President Duterte. So bakit ko pasisiraan si Senator Sani na yung mga tao nga wala nang tiwala sa kanya, di ba? Wala nang tiwala sa partido. So ano pang rason bakit siraan ko siya? Yung communications na sinasabi mo, willing kang i-present ito para Yes, I will communicate. I will turn over. I will forward all of the communications with the right agency, particularly the Philippine National Police headed by the Director General Albayalde. Specifically doon sa lugar na pinagsurenderan ko sa Northern Police District headed by Brigadier General Anduyan and Colonel Celo, yung Deputy Director for Operation. Kay PNP Chief po, pwede pong magtanong. Sir. Opo. Yes. Opo. Sir, so he sought for police for police protection. Why was he presented po to the media who requested po na magsalita pa siya dito po sa media? Well, he wanted to talk, no? Inabreast naman namin siya ng constitutional rights niya at sabi niya he wants to apologize publicly to the president and to those people na kung sino pang mga dinawit niya doon sa Bicoy episodes niya. So, yun ang gusto niyang mangyari. So, that is his right, no? Hindi naman natin siya pwedeng i-deny doon sa freedom of speech, no? This is democracy. That is part of his freedom. Opo. Sir, yung allegations po ba niya naimbestigahan po bago po niya isiwalat sa actually, media? walang sinabi sa kanya. Hindi pa namin siya nakatatanong kung ano. Lahat ng sinabi niya ngayon is coming from him. No, after this, we will get his statement, of course, with the help of the council. No, at wala pa siyang binanggit sa amin yung lahat ng sinabi niya ngayong umaga na ito. Sir, may mga nagtatanong din po kung ganun po ba ka-importante si Bicoy o si Mr. Advincula para po kayo pa po mismo yung mag-present. Unang-una, he made the news. No, he made the news. Ang daming sa kanya. So ito, he's trying to make things right, no? So I think the people deserves to know the truth dito, no? Dahil marami siyang napaniwala din kung maliman yung sinabi niya before na he wants to make things straight. So bakit natin siya i-deny ngayon, no? Why was he not denied before? Kung talagang nagsisinungaling siya before. So bakit siya i-deny ngayon? Where in fact he was already able to make 6 statements sa bakit natin siya i-deny ngayon? So sir, kung meron pong iba pong maghihiling ng same opportunity given to Bicoy na magsiwalat po ng nalalaman nila. Well, as I've said, the burden of proof lies on Bicoy, lies on him. Kung paano niya papatunayan na yung Bicoy na nakahood ay isa as Mr. Advincula that you have now right here. No, hindi po kami ang nagsasabi, but we can get experts. No, we can get experts kung talagang siya ang nagsasalita before na nakahood at saka itong nagsasalita ngayon na si Mr. Advincula. Thank you, sir. That will be up to the expert. Hindi po kami expert. So I cannot confirm or deny that kasi hindi po ako expert diyan. Good morning, sir. Dito po sa pag-recant ni Bicoy, sir, at si Senator Trillanes, are you going to file sedition charges against him? That will be part of the investigation. All his revelations will be taken and will be thoroughly investigated. Kung meron kaming makita na kahit sino man na involved and may liability, then we will not hesitate to file cases to anybody. Okay. Pwede pong magtanong kay Mr. Bicoy. Sige po. Mr. Bicoy, doon po sa series ng meeting nyo with Senator Trillanes, nakaharap nyo po ba ang Otso Diretso at yung mga personality ng Liberal Except Party? Except kay Marojas. Pati si Ma'am Leni Robredo po? Ma'am Leni Robredo, siguro ko mga isang beses lang po. Isang beses lang. Madalian lang po yon. Dumaan lang siya sa Ateneo de Manila University. Okay. Apo. Dito po sa pag-recant... Hindi siya humarap sa meeting. Parang nagpakita lang. Nagpakita lang po. Apo. Dito po sa pag-recant nyo, sir, mayroon po ba kayong director? At may pera po bang kapalit ito? Ano po? Dito po sa pag-recant nyo, may director po ba kayo? Sa pag-retract ko dito, kung may director na naman at kung may pera, wala po, ma'am. Wala, ma'am. Alam mo, ma'am,
higit pa sa pera, ang napakasarap, ma'am. But ma'am, wag ka magalala. Okay po yung tanong mo at sasagutin ko po yun ng maayos. Ma'am, higit po sa lahat, ma'am, sa pera, yung konsensyang yung matulog ka ba sa gabi, na wala ka ng bigat ng isip mo, natahimik na yung isip mo, na naisiwalat mo na yung lahat ng katotohanan. Higit pa yun, ma'am, sa pera. Yung bagay na po yun. Higit pa yun. Sir, good morning, PNP Chief po. Ay, PNP Chief. Sir, you said... Hindi. Meron yatang konting na lang. Yes. Okay. And then last parting words. Sir, good morning. Sir, na-mention nyo kanina na hello? Na you gave the avenue to Bicoy kasi he is telling the quote-unquote, he knows the truth. So do you see his allegations now as the truth compared to his allegations before? Well, that's up to him. Siya lang po makakapagsabi kung totoo o hindi yung kanyang sinasabi. It's not up to us. It's really on the part of the individual if we really, he have to qualify his statements with evidence. No? As a police officer, you have to qualify your statements with evidence. Meron po siyang ebidensya na binabasa from the cell phones. So that's one. No? And other probably meron pa siyang ipipresenta sa atin. As of this time, sabi ko nga, wala pa siyang sinasabi sa amin at hindi pa namin siya talaga nakakausap. Lalabas yan during the investigation. Kung meron siyang mga hawak na documents, meron siyang mga hawak na ebidensya, lahat ng klaseng ebidensya, no, kukunin namin sa kanya. And sabi ko nga, kung meron kaming makita na ebidensya laban sa kahit kaninong tao rito, we will not hesitate to file cases. Sir, si Solgen po, when Bicoy po went to the IBP and held the press con there, sinabi po ni Solgen Kalida that the IBP was being nagiging political na, dapat apolitical. In the same case that the PNP should be apolitical. I'll ask you, what is political on this? Tell me. He just tagged the Vice President. What's political on this? Siyang nagsilita doon, hindi kami. Pero hindi, sir, At kami, we are a police officer. He is asking for custody. Nag-surrender po siya sa amin. Yes. At he's asking that he wants to apologize to the people. So why will he deny that? I mean, giving this is an not a avenue political po. exercise, Miss. This is not a political exercise. This is part of freedom of speech of anybody. No? This is part of democracy. No? Bakit? Pinipili ba natin dapat kung kanino magsalita at kung kanino lang dapat magsalita? We are a police force. Mm-hmm. We protect and serve everybody. Mm-hmm. No? Every Filipino people. We serve and protect everybody. Okay. Not somebody lang. But everybody, all the Filipino people. Yun po ang mandato namin. Sir, ang question ko po kasi was giving a platform for the political That is his intentions statement, of- not ours. Okay, so you do not Siya ang agree nagsabi with po noon, hindi kami. So, let him prove his statements. No? That is part of his statement, not ours. Hindi po kami nagsabi noon, siya. At wala kaming sinasabi sa kanya. Hindi namin siya tinuruan whatsoever. Unlike yung sinasabi niya na tinuruan siya before. That's not No? giving a platform for Well, him that po. is his cause. No, that is his why kung ikaw sasabihin ko lang kung anong pwede mong sabihin. Will that be okay sa'yo? I don't think so. Di ba? Sinabi niya yun. That is his will, not ours. Okay, so you do not agree with any of the statements that he has As said I've for said, the he past has to hours? prove everything that he said. Pero sir, you just said po na, sabi po, ang quote niyo po is, he knows the truth. Yes. Well, that is his truth according to him. That is the truth according to him, not according to me. Hindi galing sa akin yun. Sa kanya galing yun. I'm not saying that what he said, all he said here is the gospel truth. Okay? Hindi ko sinabing lahat ng sinabi niya rito is the gospel truth. It's according to him, not me. Okay? Hindi ako nagsabi nun. Siya. Di ba? Alright. Okay. Sir, last na lang kay Bicoy po. Sabi po yung kung binigyan po kayo ng pang-bail ni Senator Trillanes, would you have gone forward to the police and surrendered? Imposible na nga kasi unang-una nga, after nung election, unti-unti na silang nawala. At walang akong nakikita na ibibail nila ako.
Ni sa mga pag-uusap namin, wala ako nakikita para i-bail nila ako. At saka ma'am, for a while, ganito po yan, hindi ko po ginagamit ang Philippine National Police headed by General Albayalde para sa anuman na political platform. Dumating ako ngayong araw dito, ngayong umaga, from the Northern Police District, kasama si General Anduyan at si Colonel Celo at yung kamag-anak ko from CIDG. Walang kamalay-malay si General Albayalde, si Colonel Banak, si General Ilyasar sa mga sasabihin ko. Okay, hindi pa kami nagkakausap-usap. Pagdating ko dito, turn over ako ni General Anduyan, kay General sa PNP chief, then nag-request ako, sabi ko, Sir, pwede po ako magpa-press con, lilinisin ko po yung mga pangalan ng tao na nadawit sa Bicoy Series. Yun lang. Wala nang iba. Okay? Yun yung last. Kahit i-monitor nyo, tingnan nyo kung ano na may nagpag-uusap kami, wala. Kaya hindi ito ginagamit para sa political platform. I just want to clear that, madam. Sir, good morning. Catherine po from Inquirer. Kay Sir Bicoy po. Opo. Sir, bilang nabanggit niyo po yung Liberal Party, pati si Senator Trillanes. Opo. Recently kasi, sir, may nilabas po na ouster plot matrix yung Palace, di ba po? At Opo. sabi niyo po na may mga nakamiting din po kayong certain individuals. Doon po kasi sa matrix, meron ding ibang personalities, di ba? Opo. So, are you confirming na meron yung ouster plot matrix? Or may information din po ba kayo? Ganito po yan, ma'am. I have not the authority. I don't have the authority in respect to the Malacanang Palace, lalo na sa Communications Office tapos kay Secretary Panelo, to confirm or to deny. Unang-una, ma'am, prerogative nila yon. Ginawa nila yon. Sabi nga kanina ni General Albayalde, di ba, sabi niya kanina, this is my truth for me. Then, I will prove the truth to the PNP. Yeah? Isusuporta ko yung katotohanan na sinasabi ko sa PNP. Then, it's up to them to validate kung totoo yung mga sinasabi ko. Okay? So, ngayon naman, it's up then to the siguro ko sa Malacanang na kung paano nila patunayan yung mga inilabas nilang matrix. Wala ako at wala sa kapasidad ko na i-confirma yun or i-deny. Wala. Pero di po kayo connected sa other personalities. Sinabi ko na nga, hindi ko kilala si Rodel Jaime, hindi ko kilala si Marongoyen, Marose, hindi ko kilala si Ellen Tordesillas, hindi ko rin kilala yung mga sinasabi na iba. But, if they had their own matrix, if they had their own way of intelligence, hindi ako ang may kapasidad para i-confirm or i-deny yan. Wala. Dahil unang-una, sira ang kredibilidad ko eh. Ba't ko anuhin yun? Yeah? Yun yung political platform. Thank you, sir. And ano lang po siguro, parting message lang po. Handler na ano? Ang alam ko lang, lumapit ako sa mga religious, doon ako nakiano, pero hindi ko masasabing handler sila siguro. Siguro kung nakituloy lang ako ng mga panahon na yun na nagipit ako. Ganun. Pero handler, wala. Wala akong inaanong handler. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na nabigyan ako nyo ng chance, lalo na kay PNP Chief, kay General Albayalde, sa Regional Director ng NCR, kay General Ilyasar, sa NPD, kay General Anduyan, kay Colonel Celo, sa CIDG. Maraming salamat po. Ang pinakasadya ko po talaga kung bakit ako tumungo ngayon sa Philippine National Police, hindi lang para isiwalat kung sino ang mga nasa likod, kundi humingi ng paumanhin, tawad sa unang pamilya ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi totoo ang mga inilabas na video episode ng Ang Totoong Narcolist. Hindi totoo na may dragon tattoo si Bongo. Hindi ko alam kung ano ang tattoo ni Sir Paulo Duterte dahil hindi ko pa yun nakita. At hindi totoo si Veronica Salvador. Kung ito man totoo para kila Senator Trillanes na pinagdugtong-dugtong nila dahil si Veronica daw ay si Kitty at si Salvador daw ay middle name ni Handelet Abansenya, sa kanila yon. Pero hindi ko nakita at hindi totoo itong si Veronica Salvador. Humingi ako po ng paumanhin, lalo na kay Kitty, bata na 14 years old, na damay sa ganitong mga pangyayari na to, sa ganitong kalukuhan na to, na isa ako sa utak ng mga kalukuhan na yon. Isa ako sa nagamit, hindi man utak, kundi nagamit
sa mga kalokohan na yun. Humihingi ako sa kanya ng paumanhin. Pasensya ka na, sana balang araw kung magkita tayo, kung papaunlakan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na personal akong humarap sa kanya, mas ikakalugod ng dibdib ko na personal kaming magkita at personal akong makahingi ng tawad sa kanya at sa pamilya niya. Kay Ma'am Sara Duterte, sa First Lady ng Republika, at sa kanyang asawa si Atty. Mans Carpio, at doon sa kapatid niya, si Yusek Waldo Reyes Carpio na nadamay din, at doon pa sa kapartner nilang abogado sa law firm, si Pipito Ileja Manuel. Humihingi po ako ng napakalaking paumanhin. Sana po mabigyan niyo pa po ako ng pagkakataon na makapagbagong buhay, at sana po mabigyan niyo pa ako ng pagkakataon na makapagpaliwanag po sa inyo at humingi personal ng paumanhin sa inyo. Ganon din sa mga politiko na nabanggit doon sa ibang rehiyon, particularly sa Bicol region. Humihingi po ako ng napakalaking paumanhin. Sana po hindi niyo man ako mapatawad sa ngayon. May kasabihan nga na, it is easy to forgive, but it's difficult to forget. Sana po balang araw, yung pagpapatawad, may gawad niyo po sa akin. Dahil sincere po ako at buong buo akong humihingi ng tawad sa inyo. Sa lahat ng mga nasangkot sa video ng Ang Totoong Narcolis. At hindi rin yon, pati rin sa mga naging kasama ko sa Project Sodoma, kila Senator Sonny Trillanes, kila Ma'am Yuli Ong, kila Vicente Romano, Boom Enriquez, kila Junel, kila Dan Songko, sa lahat ng mga kasama ko sa Project Sodoma, pasensya na. Pasensya na. Sana mapatawad nyo rin ako. Pero hindi kaya ng konsensya ko na habang buhay dadalhin ng konsensya ko ang mga pagsisinungaling at paninira sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas na wala naman talagang katotohanan. Sana mapatawad nyo rin ako. Pero ginawa ko lang ang sa tingin kong tama at makakapagpalinis ng konsensya ko at makakapagpahimbing ng tulog ko sa gabi. Mapatawad nyo rin po sana ako. Salamat. Okay. Thank you, thank you. Okay. Last parting words. Bago ko po makalimutan, gusto ko pong magpasalamat kay General Rolando Anduya ng Northern Police District. Sila po yung tunay na nagmalasakit, and Philippine National Police po, headed by Chief PNP Oscar Albayalde. Maraming salamat po sa pagkakataon na mabigyan kami ng seguridad, lalong-lalo na po kahapon nung pagkita-kita namin ng aking kapatid. Lubos ang aking pasasalamat kay General Rolando Anduya ng Northern Police District. Sobra po yung pag-asikaso nila sa amin sa seguridad na pinangambahan po namin. And hinihiling ko din po sana kay Sir Chief PNP ang protection po ng iba pa po naming kamag-anak sa Dunsol, Sorsogon sa lalong madaling panahon po na pagbibigay namin ng kalinawan. And ang iulitin ko po, ang pamilya ay nasa pag-alam ng katotohanan. Wala pa po kaming pinapanigan. Nasa pag-alam pa lang po kami ng katotohanan. Thank you. Maraming salamat po sa lahat. Thank you, thank you. Okay. Other matters? Good morning. Yes. Other matters? Sir, first and foremost, tungkol po dun sa batas na ang PNPA at saka po yung NPTI is now under the PNP. Yes. Your reaction, sir, to that? Thank you. Well, of course, we would like to thank the Congress for passing it, and of course the President for signing it. No? At last, naging ano niyan. And as I've said, wala na kami ditong rason. Ang naging press conference nga ng PNP kaugnay po ng paglantad naman ni Peter Jomel Advincula alias Bicoy. Ito po'y kaugnay nung sinasabing totoong narco list videos. At sinasabi nga po ni alias Bicoy na lumantad siya para proteksyonan ang sarili at pamilya dahil sa pagkatalo po ng mga kandidato ng 8 Derecho. So madalas umano silang nagpupulong, yun po ang sabi niya sa mga tagong universidad gaya ng De La Salle University, Ateneo de Manila University. Isa pang parian niya ang sinasabi niya na si Father Albert Aliejo ang nagpakilala sa kanya kay Senador Antonio Trillanes. And Kuya Kim. Yes, meron siyang pinangalanan, si Senador Trillanes daw na nanguna sa Bicoy videos
para daw mapabagsak ang Duterte administration at mapaupong bagong Pangulo daw si VP Leni Robredo. Alam mo, sinabi rin ni Advincula na ilang buwan na siyang walang tulog at nais linisin daw ang pangalan ng kanyang pamilya. Ayaw na umano niyang ituloy ang pagsisinungaling niya dahil hindi na raw madala ng kanyang konsyensya. Nagpasalamat po si Joseph Advincula o yung kapatid ni alias Bicoy at tumatayong tagapagsalita ng pamilya. Advincula sa mga pulis at lahat daw ng nagbigay ng proteksyon at sumuporta sa kanila. Humingian niya ng tulong ang kanilang pamilya sa mga pulis dahil sa banta sa kanilang buhay. May mga lumalapit daw dun sa kanilang bahay at kinakabahan daw siya para dun sa safety ng kanyang pamilya. At nilinaw din ni Joseph nga na hindi kanilang bahay ang kanilang kumbaga kung saan sila pansamantalang nanirahan. Doon po sa Donsol, Sorsogon at taliwas po sa mga naunang ulat na at hangad-anya nila na lumitaw ang katotohanan kasunod nga ng paghingi ng paumanhin sa pamilya Duterte dahil sa pagkakadawit nga ng mga ito doon sa alias Bicoy videos na kumalat, di ba Kuya Kim? At sinabi rin nga ni alias Bicoy na 500,000 pesos ang ibinigay sa kanya para gawin yung mga videos at layunin umano nito na i-divert yung atensyon nga ng mga tao at panigan ang Liberal Party naman, Kuya Kim. Tinapos ni alias Bicoy ang press conference sa paghingi ng tawad sa lahat ng nadawit sa kanyang mga videos. Yan. So kaugnay nito, kuhanan natin ng reaksyon si Congressman Gary Alejano sa Line 3. Sir, magandang umaga po. Si Ami Perez po ito at si Kuya Kim. Kong? Magandang umaga, Ami, at saka Kuya Kim, at sa inyong lahat, magandang umaga po. Napakinggan naman po ninyo yung naging press con itong si alias Bicoy. Hindi lahat, portion lamang ang aking nakita dahil naitimbre sa akin na merong press con kaya tiningnan ko. Hindi ko nakita lahat. Reaction po ninyo, sir? Well, unang-una, yun nga binanggit na nakaharap niya daw ang 8 diretso. Yan ay mali. No? Sinabi ko na noon nung ako'y tinanong, hindi ko kilala si Bicoy at hindi ko pa siya nakausap ni minsan. Pangalawa, yung sinasabi niya na estratehiya ito ng 8 diretso para pabagsakin ang kandidato at ang gobyerno ni President Duterte, yan ay ridiculous. No? Kami ay tumakbo sa plataforma na para sa ating bansa. Hindi natin gagawin yan para lang, alam niyo ho, nagtaya tayo ng buhay para sa ating bansa. Gagawa tayo ng kalokohan para lamang gumawa ng isang bagay para maluwaklok sa pwesto. We should never do that. No? Kasinungalingan yan. Hindi ko pa nakausap yung kasama ko sa 8 Diretso. Talagang nagugulanta ako na nakaharap daw namin si Bicoy ang 8 Diretso except kay Marojas. So, opo, yun po sabi niya. Yes, that's clearly a lie. Sir, bakit po ginagawa ni Peter Jomel Advincula ito? Sa tingin po ninyo, sir? Well, hindi ko nga maintindihan kung ano ang kanyang motibo. No? Kasi ang nakita ko lamang ay yung mga videos niya na na-upload sa social media, yun ang aking tinitingnan. No? Ngayon, kung sinabi niya na yun ay gawa-gawa lamang, therefore, napakagaling niyang magawa-gawa lang. And the same is true ngayong ginagawa niya ngayon. Magaling din siyang gumagawa-gawa ng kwento. Just like sinabi niya, nakaharap niya yung 8 Diretso. So, kailangan tingnan ito ng maigi. In fact, I will consult with my fellow 8 Diretso. Pwede namin kasuhan yan si Bicoy. No? Dahil naninira ng reputasyon. At pangalawa, imagine mo, ang objective namin ay pabagsakin si President Duterte sa gawa-gawang kwento. Ay kalokohan po yan. So, meron po kayong mga ilang linggo, ano po, sir, bilang congressman. Ano po ang plano niyong gawin sa Kongreso? Dadalhin niyo po ba sa Kongreso itong usapin po nito? Well, we can always find a resolution. We can always deliver privileged speeches. Pero alam naman natin sa Kongreso, hindi naman nabibigyan ng liwanag ang ating mga resolusyon. But we can do that. No? We can do that. So, plano niyo po talaga siyang sampahan din ng kaso? Well, isang recourse natin. Kasi nga, talagang taliwas yung kanyang sinasabi sa katotohanan. No? Nakaharap kami ang 8 Diretso. No? May binabanggit pa ho siya na mga ilang paaralan daw o universidad na parang doon nagkita-kita, doon nag-usap-usap. May mga ganun pa ho, sir. Ayan, siya ang nagsasabi nun.
no? Kung sa mga lahat ng sinabi niya, honestly hindi ko alam kung anong mga katotohanan doon. Doon ako nag-i-stick na kaharap ako kasama ang Otso Diretso at kilala ko siya. At yun nagpaplano mapabagsakin si President Duterte para si Vice President Lenny ang papalit. Yan, sigurado ako hindi totoo yan. So, sir, maraming salamat po for your time at kukunin din po namin ang reaksyon pa ng ibang mga nabanggit po na pangalan nitong si alias Bicoy. Maraming salamat. Yan po si Representative Gary Alejano ng Magdalo Party List. Salamat po, sir. Maraming salamat. God bless. God bless po. Ayan po mga kapamilya, patuloy lamang pong tumutok sa DZMM. Tayo po'y magbe-break lamang sa oras nating 10:23 ng umaga. Magbabalik kami ni Kuya Kim. Sandali lamang.